Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia, tuon po natin ang ating mga sarili sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at banal, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, kung saan ang araw na ito, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin upang kami, Ama, ay sama-sama na magpuri sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, na sasamba sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, na magpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Ama, nilalapit po namin sa iyo ang aming gawain. Simula po, Panginoon, sa umpisa hanggang sa matapos ito. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon. Ikaw po, Ama, ang mapapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang magpapaawit, Panginoon, ang mga tutugtog, ang mga instrumento, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, ay pagkaisahin mo ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, upang, Panginoon, kami ay makarating, Panginoon, sa pinakamataas na pagsamba. Pangunahan mo nga po sila, Panginoon. Maging sa magtuturo, Panginoon, sa umagang ito, nilalapit din po namin sa iyo. Patuloy mo siya, Panginoon, na bigyan ng karunungan at kaalaman, ng kalakasan, Panginoon, ng kanyang pangangatawan, Panginoon, upang patuloy niya na maipahayag, Panginoon, ang nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa lahat po, Panginoon, ang makikinig nito, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Linisin mo ito, Panginoon, upang kami ay makaharap, Panginoon, sa iyo ng karapat-dapat. Lubos namin, Panginoon, na maunawaan ang ituturo niya sa bawat isa sa amin, upang ito, Panginoon, ay magamit namin, Ama, sa pang-araw-araw naming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na sa iyo kami, Panginoon, kumukuha ng lakas. Kaya ikaw po, Panginoon, ang tanging pupurihin namin sa umagang ito. Ikaw nga po ang kumilo sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang ang bawat isa, Panginoon, ay makarating, Panginoon, sa pinakamataas na pagsamba. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba at pananalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise, praise. Ayan, dito na lang ako dadaan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po yung lahat? Okay po ba tayo? Palapakan po natin yung Panginoon. Palapakan po natin. Ayan, so medyo ano na po tayo, no? Medyo onti po tayo ngayon kasi yung iba po ay nasa service po kay Kuya Romy po, no, sa Batangas. Kaya ingatan po nawa sila ng Panginoon. Pero dito sa mga nandito ay meron din po tayong pagtitipon para po sa umaga pong ito, di po ba? Para po sa pagbigay ng papuri sa ating Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Di po ba? Sige, palapakan po muna ulit natin.
Ayan. So sige po, para masimulan po natin itong gawain po na to, ay babasa po tayo sa Daniel 7:13 to 14 para po sa ating panghihikayat po sa ating pagsamba. Ayan. Sige po. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakilan paman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ayan, salamat po sa ating binasa ngayon. Ito pong sinulat ni Daniel, ito po ay pangitain po, no? Sa ano po to, Old Testament pa po, no? Sobrang tagal. Wala pang mga buildings, ganyan na matataas, ganyan. Ito po ay ginawa, naisulat po ni Daniel sa mangyayari pa po sa mga susunod. At nandito po tayo ngayon, ano po bang gagawin natin? Di po ba paglingkuran? Di po ba para papurihan? Di po ba para bigyan ng pagsamba yung ating mataas na Diyos, na mataas na Panginoon? Kasi bakit? Etong sinabi ni Daniel po rito, no, nakalagay po dyan sa 13, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. So itong parang isang tao, ito po yung ating Panginoong Hesus. Ito po yung Son of Man, sabi nga raw sa English. Ito po yung ikalawang Yahweh. Ito po yung bibigyan pa lamang ng, dun sa baba, bibigyan pa lamang siya ng kaharian. Kasi bakit? Ito po mundo po natin ito, maniwalat po kayo sa hindi pa po ito, hindi pa po ito sa baba. Hindi pa po ito pinagkaharian ating Panginoon. Kasi marami pong kalaban, no? Marami pong mga tukso, marami pong mga umaalis sa atin, humahad lang po sa atin. Bali, hindi pa po siya dominion sa atin. Pero anong ginagawa natin? Pinaglilingkuran po natin sila. Nag-e-effort po tayo, po ba? Pinapun yung ating sarili para sumamba po mamaya. Para maitaas po siya. Para samba po sa mataas. Amen po ba? So, yun po yung gagawin natin. Paghahandaan po natin na makasama doon sa pamamahala niya na hindi magwawakas. Gusto po ba natin yun? Amen po ba? Amen. Kaya, yung iba po sa atin, no, nagpakahirap pa po, no? Prepare pa po ng maayos, no? Kung hindi po natin gagawin ito, yung paghahanda para sa kanyang pamamahala, sayang po yung ating perfume, kung nag-perfume po tayo, yung shampoo na galing pang convenience store, ganyan. Hindi po, wala pong kwenta yun, kasi ang gagawin po natin ngayon ay bigyan po siya ng karangalan. Ayan po ba? Kaya, ihanda po natin yung ating mga sarili, no? At tanggalin po natin yung distractions na yung magpipigil po sa atin para purihin siya sa pinakamataas. Ayan po ba? Ayan. Purihin po natin yung ating Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Though hindi po natin kasama yung iba nating mga kapatid, pero tayo'y magpapatuloy pa rin sa ating gawain dahil ang ating Panginoon ay mabuti. Amen po ba yun? Amen. Tayo po ay aawit, tayo ay sasayaw, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. So habang tumutugtog po ang ating mga instrumento, tayo po ay umikot para kamustahin po ang bawat isa. Hallelujah! Purihin ka namin, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig. Laging mananatili. Purihin ka, O Yahweh.
ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging mananatili. Aawit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Oh, purihin ka, O Yahweh. Minsan pa, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. ka, O Yahweh, Pagkat ika'y mabuti, pagkat siya'y ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging mananatili. Purihin ka, manatili. purihin ka, O Yahweh. Ka, O Yahweh, Mabuti, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging mananatili. Awit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon. Minsan pa, aawit, sasayaw para sa'yo, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-umapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, aawit, sasayaw, luwalhatiin, Papalakpak, sisigaw, dadakilain, aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Hallelujah! Tunay nga pong dakila ka. Ika'y aming pupurihin at dadakilain magpakailanman. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, sapagkat ang nais ng aming mga puso ay maitas ka, maitanghal ka, Panginoon. May nadarama sadyang kakaiba bawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahang di na maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo, ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumunag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mo alay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Hallelujah! Ito ang nais namin, Panginoon. May nadarama sadyang kakaiba bawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw
kaligayahang di na maisalala. Di na papipigil. Di na papipigil ang damdamin. Ito ang nais kong gawin. Magpuri sa'yo. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang uwitan kita sa aking pagsamba at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mo aray sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Hallelujah. Nais ko magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mawalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Nais ko. Kabutihan mo. Ito ang nais ko. Ang nais ko. Purihin ka namin, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo. Hallelujah. Patuloy kaming magpupuri sa'yo. Patuloy kaming aawit sa'yo. Patuloy ka naming pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ay magpakailanman. Ikaw ay walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang katulad, Panginoon. Nararapat lamang na ika'y pag-alayan ng papuri at pagsamba. Kulang ang aming mga awitin, Panginoon, kung itutumbas sa ginawa mo para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala na nga, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo.
kapayapaan ay nasa iyo, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Minsan pa kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Tunay nga, wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama, Wala nang papantay sa iyo, Diyos. wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Tunay nga, Panginoon, wala nang iba. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama, sa'yo lamang. Wala nang iba. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Oh, Diyos, wala nang ang iba, wala nang papantay sa'yo, kadakilan. Oh, Diyos, tunay ngang pag-ibig mo'y walang hanggan. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama, O Diyos, wala kaming ibang nais, Panginoon. wala nang papantay sa'yo. Ika'y nag-iisa. Oh, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Wala na nga, Panginoon. Wala na nga hanapin pa, O Diyos. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama, Wala kang kabantay, Panginoon.
Dakila ka, Panginoon. Ika'y aming pupurihin, ika'y aming sasambahin. Oh, hallelujah. Salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila, dakila ka, dakila ang pag-ibig. Dakilang Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig. Tunay ngang dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakilang Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Oh, dakila. Oh, karapat-dapat ka. Oh, dakilang Diyos, purihin ka. Ating siyang sama-samang purihin at itanghal, sapagkat siya'y karapat-dapat purihin, karapat-dapat tumanggap ng pagsamba at pagpaparangal. Oh, hallelujah! Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Ayan, yan na siya. Ayan ang ahayan na kasama. Oh, yan na siya. Oh, yan na siya.
siyang purihin sa Espiritu. Sama-sama natin siyang purihin. Ayana sana na 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 sana na na ayana na 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 sana. Oh, ayana na na sana. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ayana na sana na magkayana na sana. Ayana na. Oh, na 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 sana na 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 sana. Ayana na sana na na ayana na sana na 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 sana. Ayana na na sana na 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 sana. Oh, hallelujah. Ayana na sana na bahayana na sana. Ayana na sana na na ayana na ayana sana na na. Purihin ka, O Diyos. Dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba. Oh, Diyos, wala kang katulad. Walang makapapantay sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Hayana na sana na na, hayana na sana. Hayana na sana na na. Oh, hayana na sana na na. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Sana na basara na na sana. Oh, na 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 sana niya na na sana na. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Asaya na na hi. Asaya na 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 na. Hiya na na siya na 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 sana ka na na haya na na. Dakila ka, O Diyos. Asaya na na hiya hiya na sana na na na. Haya na 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 siya na 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 hiya na na na. Oh, na 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 siya na 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 hiya na na na. Ating sampitin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sige po mga kapatid, sama-sama tayo, sambahin natin ang ating Panginoon. Yari-yara, saring na na na. Ayara-ra-ra-ra, sana na 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 na, ayara-ra-ra-ra. Yara-ra-ra-ra, sana na 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 na, sana na 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 na. Yara-ra, sana yana. Yara-ra, sana, yara, sana na na, yara-ra-ra. Yara-ra, sana, yara-ra, sana. Yara-ra, sana. Yara-ra-ra, yara-ra, sana. Yara-ra, mas kaya na na na, sana na na. Dakila ko, Panginoon. Babantay sa iyong kadakilaan, Panginoon. Ayana, sana na 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 na. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig. Saan pa dakila ka, Panginoon? Dakila ka.
nga po, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap damhin ang iyong presensya, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong buhay. Salamat sa iyong pagsama, Panginoon. Sa iyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpaparangal magpakailanman. Amen at amen. Amen. Bakante yung kanyang paboritong upuan. Doon sa mga nakakatanda natin, madalas yung spot na hinahanap nila yung hindi ganong malamig, hindi ganong mainit. Lalo po ngayon, sobrang init po. Dami nagkakasakit, kaya konting ingat po. Lalo dun sa mga elderly natin, yung pag-inom po ng tubig, saka yung paglabas sa tanghali. Huwag na po natin masyadong ginagawa. Pahinga na lang po muna sa bahay. Anyway, yun nga po, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Yun. Gising na gising sila kahit mainit. Po? Maraming bakante sa ating upuan ngayon. Marahil yung karamihan ay nandun kasama ni Pastor Arnel, papunta sa Lobo, Batangas. Anyway, kailangan nating magpatuloy po at kailangan nating sa ganap yung ating pagtitipon, yung ating panambahan sa Panginoon. Yung ating pag-aaralan po sa umagang ito ay ikatlong bahagi na po ito, mga kapatid. Medyo mahaba yung natalakay ni Pastor Arnel dun sa nakalipas na 2 linggo. At yun nga po, ito ay pagpapatuloy lamang dun sa kanyang inihandang aralin po patungkol sa huwag hadlangan ang banal na Espiritu. Ayan. Sino po nakakatanda sa topic natin na yan? Parang parang di pa sila gising. Kaya nyo po mamaya pagkatapos po ng ating pag-aaralan, may exam po tayo, Para talagang buhay na buhay. So ito po yung pagpapatuloy dun sa ating na topic sa nakalipas na 2 linggo patungkol nga po sa paghadlang sa banal na Espiritu. Kailan nga ba siya nahahadlangan? At kagaya nga po nung binabanggit doon sa ating Bible verse na nandyan sa 1 Thessalonica 5:19 hanggang 22. Sino po ba yung ating tagabasa ngayon? Ayun, si Atilira. Atilira, makikisuyo na nga. Pakibasa nga nung ating Bible verse. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Nahahadlangan po ba ang gawain ng banal na Espiritu?
Mahina. Ulitin ko po. Nahadlangan po ba ang gawain ng Banal na Espiritu? Amen. Nahadlangan po, kasi malinaw po dun sa binanggit natin. Kaya nga po merong paalaala na huwag itong hadlangan. Kasi kung walang pagsalungat o walang suliranin na na-encounter during that time, hindi po isusulat yung mga talatang yan. Ano po? At gaya po ng napag-aralan natin, ang Banal na Espiritu po ay pinagkaloob sa mga Kristiyano. Kanino daw po? Sa mga Kristiyano. Bilang parakletos o kasama palagi. Siya ang kapangyarihan sa likod ng matagumpay na buhay Kristiyano. So doon sa katagumpayan ng pagiging isang mananampalataya, pagiging isang Kristiyano, nandun dapat yung parakleto natin na ating gabay, yung gumagabay sa atin. Kung didinggin natin ang kanyang mga usig at udyok, kusa niyang ibubunga sa atin ang kanyang mga bunga na nagpapabago sa ating tungo sa wangis at larawan ng Panginoong Hesus. So sa panahon na kasama natin ang ating parakleto, ang Banal na Espiritu, unti-unti tayong nahuhubog sa kung paano dapat tayo mahubog na ninanais ng ating Panginoon. At yun na yung kanyang kalarawan. Ibig sabihin sa kanyang kung paano namuhay ang ating Panginoong Hesus. So ang Banal na Espiritu pala yung tumutulong sa atin upang makamit din natin yung bungang inaasahan natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Sabi pa dyan, sa gayon tayo ay magiging mga mabisang saksi ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan o saan man tayo idako ng buhay. Gayunpaman, kahit natanggap na ang Banal na Espiritu sa buhay, ito po'y paalaala mga kapatid, kahit natanggap na ang Banal na Espiritu sa buhay, maaaring hadlangan ng isang Kristiyano na ang mga gampanin at gawain ito ng Banal na Espiritu. So maging malinaw po sa atin yun mga kapatid, na kahit ikaw isang mananampalataya, tinanggap mo ng Banal na Espiritu, bilang iyong parakleto, maaari ka pa rin maging hadlang o humadlang sa kanyang gawain. Ito po ang tinutukoy ng ating binasa. Kaya sila ay hinihikayat ng apostol na huwag hadlangan ang Banal na Espiritu. So kaya nga po isinulat yung suliraning ito is para mamulat ang mga mananampalataya, lalo't higit ang mga Kristiyano, na huwag maging kasangkapan para sa paghadlang sa gawain ng Banal na Espiritu. Amen po? At patungkol nga po doon sa ating pinag-aaralan, ito po yung ating controlling question, kailan ba nahadlangan ang Banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? At itong katanungan po na ito ay atin na pong natalakay doon sa mga lumipas na pag-aaralan po natin sa nakalipas na 2 linggo. At atin lang pong muling balikan para mapanariwa po yung mga napag-aralan po natin sa nakalipas na linggo. Una, kailan ba nahadlangan ang Banal na Espiritu sa kanyang gampanin sa buhay? Una, kapag binabaliwala ng Kristiyano ang mga pahayag mula sa Diyos. So, natalakay nga po natin isang magandang halimbawa po dyan na ibinahagi sa atin, patungkol po dun sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo nung na makikita po natin sa Mateo yon 16:22 hanggang 24, isasaysay ko na lang po. Ang pangyayari pong ito ay patungkol dun sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay malapit na pong patayin, malapit nang ialay yung kanyang buhay. At ito po ay kanyang ibinahagi sa mga alagad. Sinabi niya na nalalapit ng kanyang pagkamatay at yung kanyang muling pagkabuhay. Ito po ay sinaysay sa kanila, sinabi sa kanila na mismong galing sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang ginawa nung isang alagad? Ang sabi po yung sinabi ni Apostol Pedro noon? Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. So, ang lakas ng loob ni Pedro, parang hinatak ang Panginoon sa isang gilid at pinagsabihan. Merong sariling naisin o parang meron siyang sariling goal si Pedro ng mga panahong yon. At ito'y salungat doon sa naisin ng Panginoon. Imagine niyo po yun, yung ginawa niya na yun. Ang sabi niya doon,
Huwag nawang itulot ng Diyos kailanman hindi iyan mangyayari. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. So yun po yung yun po yung isinagot ng ating Panginoong Hesus patungkol doon sa sinasabi o pagpapagalit ni Apostol Pedro nung kasalukuyang iyon. Ibig sabihin, malinaw na ipinahayag ng Panginoon yung naisin niyang mangyari. Ang dahilan din kung bakit siya naparito sa mundong ito. Ngunit anong nangyayari? Binaliwala ng apostol at yung kanyang sariling karunungan ang kanyang gustong ipahayag. Maaring maganda yung naisin ni Apostol Pedro. Maaring iba yung kanyang naisin. Pero hindi po yun yung pinapahayag ng Panginoon eh. Kaya nga po, doon sa tagpong yun, nakita natin na yung aktong ginawa ni Apostol Pedro ay gawain ni Satanas. Hindi po actually si Satanas mismo, kundi yung gawain na yun ay patungkol sa ginagawa ng tinatawag na Satanas. So malinaw po mga kapatid na dumarating sa buhay din natin sa mga pagkakataon na malinaw yung pinapahayag ng Panginoong Jesucristo, malinaw yung pinapahayag ng salita ng Diyos sa atin. Ngunit sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling pangunawa, pilit natin itong binibigyan ng sariling pakahulugan. At anong nangyayari? Sinasalungat nito o binabaliwala kung ano yung kapahayagan ng ating Panginoon. At hindi po mabuting bagay o magandang bagay yung ganong mga pangyayari na pinapakita doon sa ating nabasang nasabi ng mga talata. Ano po? Kaya nga po, itinuturo ito parang sa ganon sa atin is maunawaan natin at hindi natin magawa sa ating buhay pananampalataya. Ano po? Kaya yun nga po, nagkakaroon pala ng pagkakataon na nababaliwala ng isang Kristiyano ang